Kakapasok lang, magugulat kayo. Attorney Vic, nilantad na katotohanan. PBBM, FLM, di makapaniwala. Siyempre, itong balitang ito ay hatid sa atin ni News PH at ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni News PH para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At siyempre, ito po ang inyong lingkod! Yeah! Na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ang ginawa pala ni Attorney Vic, nung nagsama na sila ni BBM, everyday, sinusulat niya yung mga pangyayari, parang diary. Yung mga usapan nila, yung mga nangyayari, sinusulat niya. Nag-decide si Attorney Vic na gumawa ng libro tungkol sa buhay niya, tungkol sa kanyang journey with BBM. Ang author, madaling sumulat kasi kumpleto. Nandyan lahat. Kaya napaka-reliable, napaka-truthful yung librong ito kasi nakabase lahat sa diary ni Attorney Vic Rodriguez. Oo, kung diary yun, no, yung sinusulat ni Attorney Vic, no, at ilalabas yan sa libro, no, gagawing libro yan. Talagang totoo yan. Kasi yung mga nangyayari sa buhay araw-araw, di ba? Kung ano yung mga may magandang nangyari sa buhay mo, yung pangit na nangyari sa buhay mo, di ba? Inilalagay minsan sa diary. Di ba? Mas lalong-lalo na kapag ikaw gusto mong alalahanin lahat ng mga magagandang nangyari sa iyo at sariwain din ang mga pangit na nangyari sa iyong buhay. Di ba ganun? So, eto talaga, ibig sabihin, lahat ng nakasulat doon sa diary niyon, ispihado, may katotohanan. Kasi sa diary, hindi ka pwedeng magsinungaling dyan. Minsan, ginagawa pang ang ebidensya yan sa mga krimen, yung mga natitigbak na mga, di ba? May mga nasa lalaman nila sa mga pelikula, di ba? So, nagsusulat pala ng diary yun, dun kumukuha ng hint yung mga investigador. Hindi. Ay. Okay, ulitin ko yung background, yung story, bakit naisulat ang librong ito. Nung nanalo na ang BBM, umupo na sila sa Malacanang, nandyan na ang Attorney Vic as Little President. Maganda yung usapan nilang dalawa. They will form a good governance team. Mga tao na magtatrabaho sa gobyerno for the sake of the future of the children. Kaya sabi daw ni BBM is, gawin natin ng maigi. Let's do it right for the sake of my children. Sabi daw ni BBM. Sabi naman ni Attorney Vic, yes, I have also children. Let's work hard. Let's form a good governance team para sa mga bata, para sa mga anak, for the future. Kung sasariwain mo yun, ang ganda talaga ng pananaw na yun, no? Gagawa ng mabuting gobyerno para sa aking mga anak. No? Pero hindi lang sa mga anak nila. Mas maganda, gagawa ng magandang gobyerno para sa lahat ng taong bayan. Pero sinasabi nila dito, syempre, parang nagiging inspirasyon nila is yung mga anak nila. At sayang, hindi ito natuloy. Sa tingin ko, hindi talaga natuloy. No? Kasi, nag-iba ang ihip ng hangin. Simula nang may mga pumasok talagang kontrabida sa eksena. Nawala yung mga taong gustong gumawa ng diretso. Diba? Mantakin mo, kasama na ni PBBM sa loob itong mga ito na gustong gumawa ng tuwid na gobyerno. Pero talagang sinulot pa sila. Talagang sila pa yung lumabas na masama at sila yung nawala. Diba? Parang hinintay lang talaga na parang manalo si PBBM. Saka sila gagawa ng hakbang na ganun para mawala yung mga taong katulad ni Attorney Vic na gustong gumawa ng mabuting gobyerno. Diba? Maganda yun. Sayang nga Sayang. Kayong mga alitap-tap talaga dapat sa inyo i-diary araw-araw. Naisulat kaya ni Attorney Vic yung tungkol sa mga alitap-tap?
Parang gusto kong bumili ng mga ng librong yun. Mahal yun. So yun, bumuo sila ng good governance team. Maganda pa nung una. Kaya lang, later on, may nakisawsaw, may nakialam. Yun yung sinasabi ko. Sino yung nakialam? As written in this book, First Lady Liza Araneta Marcos. Kaya, yung napakagandang plano ng presidente at kanyang kaibigan, Little President Attorney Dick, nawala lahat kay mayroong nakialam. So, nung nakialam na, wala na. Yung good governance team na binubuo, unti-unting nawawala kasi mayroong gustong ipa-appoint na hindi naman pang good governance. Hindi. Yun talaga naging problema eh. 'Di ba? Alam nyo, hindi natin talaga sukat akalain, no, na yung mga dilawan ay magkakaroon uli, no, ng lakas ng loob, no, na lumitaw, no, bumanat ngayon. Dahil iniisip natin dati, wala na yan, yung mga dilaw na yan. Hindi na makakaporma, hindi na papopormahin, hindi na makakabalik yung mga yan. 'Di ba? Kasi nga alam natin kung ano ang ginawa ng mga yun sa mga Marcos talaga. Halos sila ang naging dahilan kung bakit bumagsak ang mga Marcos. Kung bakit nasira ang pangalan ng mga Marcos. Sila lahat ang naging dahilan nun. Nilaso nila ang isipan ng mga tao. 'Di ba? Halos si Apo Lakay. Ang tagal, hindi nila pinapalibing. Halos makiusap na yung mga Marcos para ipalibing si Apo Lakay. Hindi talaga pinapalibing ng mga dilawan simula nung nasa pwesto pa sila. 'Di ba? Lahat ng klaseng pagpapahirap inabot ng mga Marcos nung panahon ng mga dilawan. So hindi natin naisip na makakapasok o makakabalik o makikipag-reunite si PBBM sa mga dilawan. Ngayon, ang mga dilawan ay nagkakaroon ng lakas ng loob pumasok sa bakuran ni PBBM at nagkakaroon ng lakas na loob para sirain ang mga Duterte. 'Di ba? Nagkaroon sila ng lakas ng loob. Lalong-lalo na nung nasira ang unity. 'Di ba? Kung sasabihin, hindi naman kami nagsisisira ng ganyan eh. Baka mamaya sabihin. Diyos ko naman po, since day one, hindi po bulag at bingi ang mga taong bayan. Alam na alam po namin kung ano ang mga pinagsasasabi nyo sa mga Marcos noong mga panahon na yun. Ngayon, na ako, kahit ako hanggang ngayon, nagtataka ako no, kung bakit naging malambot si PBBM sa mga yun. Na siyang naging sanhi ng kanilang pagbagsak noon. Kumbaga, walang nagawa sa kanilang tulong yung mga dilawan. Hindi tinulungan ng mga dilawan ng mga Marcos para muling makabalik ngayon. Wala silang naitulong. Ang tanging mga nakatulong lang o may naitulong lang sa mga Marcos para makabalik at lubusang makuha ang kapangyarihan bilang presidente ay ang mga Duterte. Kaya nagtataka bakit ang mga Duterte ang nawala sa eksena at ang mga dilawan ang pumapasok sa eksena na siyang nagpahirap sa kanila. Diba? Napakasakit isipin. Kaya hindi rin natin masisisi ang mga Duterte supporters at ang mga Duterte kung bakit nagkakaroon sila ng sama ng loob o tampo sa administrasyon ngayon. Sa kabila ng pagtulong na ginawa nila sa ating presidente, ganito pa ang naging kapalit. Dahil sa mga alitap-tap, sa mga bulong nila, na siyang sumira sa magandang samahan ng unity. Yan ang nangyari. Diba? Ang laking gawak. No? Parang nawala, nabaliwala na lahat ng tulong na ginawa ng mga Duterte. At baliwala na lahat ng mga masasamang ginawa at hindi magandang ginawa ng mga dilawan sa mga Marcos.
nagkabaliktad ang sitwasyon. Ang mga Duterte ang nawala at ang mga Dilawan ang nakapasok. Hindi pumapayag si Atty. Vic. Kasi good governance ang gusto nila ng presidente. Eh, yung gustong ipa-appoint, yun na, milyonaryo, sino pa, yung special envoy to China, alleged smuggler, Michael Ma, mga ganun. Ay, hindi pinapalusot ni Atty. Vic. Yun na, nagkaroon na ng friksyon hanggang nag-decide, yun na, nung pinapahirapan na ng First Lady si Atty. Vic, nag-decide siya na aalis na lang. Although, hindi pa kagad-agad. Kasi, nandun pa rin yung samahan ni Atty. Vic at ang presidente na parang ayaw niyang iwanan. Kaya lang, parang hindi niya na matiis. And then, yun na, yung... Ako, tingin ko talaga sa akin, wala naman kung tutuusing problema talaga kay PBBM. Pansin ko lang talaga. Sa obserbasyon ko lang, ang nangyayari nga lang kay PBBM kasi, kaya nagkakaganon, is parang madali siyang mapapayag, madali siyang makinig. 'Di ba? Sa mga taong nakaikot sa kanya. 'Di ba? Parang merong malakas na tao talaga na nasa likod niya, na bumubulong sa kanya, kaya niya nagagawa yung mga ganyang bagay. Kaya nakakapag-isip siya ng mga ganyang bagay. Pero kung talagang si PBBM gagamitin niya ang sarili niyang mga paa, sarili niyang desisyon, walang mangyayaring ganito. Kasi lahat ng mga matitino at maaayos, halos kasama nila since day one sa hirap, sa pangangampanya. Nangarap na muling makabalik ang mga Marcos. 'Di ba? Halos lahat sila nawala. 'Di ba? Halos lahat sila nawala. Sila na ang kusang umaalis. Siyan nga, si Atty. Vic, sinasabi ni General Macanas na parang ayaw niyang iwanan si PBBM, pero kailangan niyang gawing umalis. Dahil merong tao talagang may ayaw sa kanya. May mga taong gusto siyang paalisin. Siyempre, kapag siya pinaalis, may taong ipapalit. 'Di ba? May taong gustong umagaw ng kanyang posisyon ni Atty. Vic. Sa posisyon niya sa administrasyon ni PBBM. Ganon din kay Atty. Trixie. 'Di ba? At sa iba pang natatanggal. Kay VP Sara, ganon din. Kasi si VP Sara, nakita naman nila ang taas talaga ng survey talaga bilang presidente. Halos nag-trigger sa kanila yun eh. No? Kung di ba naman sila, alam naman nila Duterte yun. 'Di ba? Kung lalabanan nila yun, hindi talaga sila mananalo kung patas. 'Di ba? Pero kung talaga sila, malakas silang fighting spirit nila, lalabanan nila ng patas si VP Sara sa eleksyon sa 2028, ay gawin nila mas maganda kung patas. Mas masarap manalo ng patas. Kahit matalo ka nga 'di ba? At least patas kang lumaban. Walang masasabi yung mga tao sa iyo. Kung manalo ka, tapos hindi naman maganda yung ginawa mo, ibig sabihin, may ginawa ka hindi maganda, kaya ka nanalo. Ang pangit nun. Ang daming mga negatibong babato sa'yo. Dapat siyang mag-appear sa Commission on Appointments. Kaya lang nakita ni Atty. Vic na babalatan siya ng buhay-buhay. Pagtutulungan siya, sisirain ang kanyang karakter pagkatao doon sa Commission on Appointments. Para siyang sitting ducks ng mga lawmakers at sisirain siya. Kasi nagsimula na yung demolition job against kay Atty. Vic. Kung ano-anong paratang, 69 bank accounts, billions of pesos ang kanyang kinurakot from campaign funds. Yung pala, hindi totoo. Gusto niyang sumagot noon. Gusto niyang magpa-interview sa DZRH, kahit isang oras lang. Ito, personal kong nakausap si Atty. Vic tungkol dito sa gusto niyo nang magsalita kasi tinitira na siya ng kaliwat kanan. Nung una, pumayag ang presidente. Kailang on that day na magpunta na siya sa DZRH, tinawagan siya ang Pangulo. Huwag na. Huwag ka nang magsalita. Yun. Hindi nagsalita. Kinimkim ni Atty. Vic yung kanyang whatever. Kumbaga, kinimkim niya ngayon kumbaga, kinimkim niya noon. Pero ngayon, sumabog. Napakatindi ng pagsabog ngayon 'Di ba? Hindi, kaya hindi natin masisisi si Atty. Vic, kaya nakakapagsalita ng mga ganong bagay. 'Di ba? Yung sama ng loob na ipon. Siyempre, kaya hindi siya nagsasalita, nandoon pa rin yung tiwala. At saka yung pakikisama niya kay PBBM, siyempre. Ayaw niyang masira basta-basta.
Kaso nga lang, nandudo na. Parang napabayaan din siya eh. Parang kay VP Sara din yung nangyari. Parang napabayaan, naiwan sila sa ere. Wala silang naging tagapagtanggol. Yung inaasahan nilang tagapagtanggol, di ba, nawala sa tabi nila. Di ba? Kaya para saan ba? Para mag-stay sila doon. Pero kung sakaling pinaglalaban sila, nung inaasahan nilang magtatanggol sa kanila, malamang ko hindi sila aalis doon. Kahit si VP Sara, hindi aalis dyan. Patuloy pa rin na susuporta yan. Kaso talagang hindi na nila maramdaman. Parang others na sila eh. Di ba? Parang wala na, out of neighbor na sila. Parang ganun. So, hindi siya nag-appear sa Commission on Appointments. O, ibig sabihin, hindi siya kapitoko. Kasi by the time, nakahanda na siyang alis. Then finally, umalis na siya. September. Yun ang maganda, no? Talagang hindi niya na hinihintay na umalis siya. Napaalisin pala siya. 'Di ba? Siya na kusang umalis. 'Di ba? Kung ayaw niyo sa akin, di wag. 'Di ba? Ang tinitignan ko lang naman diyan yung syempre si PBBM tinitignan niya. Ngayon, yung mga taong gusto magpaalis sa kanya, talagang hindi niya na matiis, naramdaman niya na gano'n. Yung sinabi ko nga kanina. Ay, maganda na rin yung ginawang move ni Atty. Vic. Hindi katulad ng iba, pinapaalis na ng taong bayan, ayaw pa talagang umalis. 'Di ba? November 2022 nung umalis siya. At yun na, nung umalis na siya, nagkaroon na siya ng idea na kasi hindi siya nakasagot eh. Hindi niya nailahad yung katotohanan. Yun, may panganak ang idea na ano kaya kung sulat na lang ito sa libro. Okay, yon. Ito namang author natin, napakagaling ang author, si Mr. Jerry Lerio. Galing niyang sumulat. As early as nung umalis na siya, no, September, gusto na siyang interviewin ni Mr. Lerio. September 2022. Kailang hindi nagpa-interview si attorney? Wala lang. Tahimik lang siya kasi nagmumuni-muni pa, nagre-reflect anong magandang gawin. And then nung March 7, 2023, sabi ng author, bigla na lang siyang naka-receive ng text galing kay Atty. Vic na pwede ba magkita tayo magkape somewhere in Ortigas. Yun na, nagkita na sila at doon na ipanganak nasimulan yung pagsulat ng librong ito. So, ito na po yung unang meeting. Ito yung author, si Mr. Jerry Lerio, at ito si Atty. Vic. Sinulat na. So, parang nakaka-interest yung libro na yun, no? Mga katunay. Anong basihan sa pagsulat? Ito, yung black notebooks na kung saan nandyan lahat yung sikreto ni BBM. Ulitin ko yung caption, all in black and white, where Rodriguez wrote everything, including BBM's secret. Kaya itong librong ito is, wala. This will open the eyes, minds, understanding of the Filipino people kung ano talaga, anong klaseng gobyerno meron tayo, anong klaseng presidente meron. Ang tanong dyan, payagan kayang lumabas yan? Baka mamaya pigilan yan. Diba? Kasi syempre, ganyan yung mga nakalagay dyan. Maaaring yung mga alitap-tap mag-alala dyan sa librong yan. No? Pagpalagay na si PBBM, hindi na mag-alala dyan. Pero yung mga alitap-tap, kasi sila yung gustong-gustong mag-continue ng kapangyarihan. Yung mga alitap-tap, diba? Sila yung natatakot. Mamaya mailabas yun, mabalitaan nila na ganyan pala yung laman ng librong yan, aba. Ay, dapat mapigilan yan. Paano yan? Baka masira si PBBM dyan. Sira na rin ang mga pangarap natin. Meron tayo. Basahin ko dito sa summary ng libro, ang ganda. Rodriguez felt responsible and accountable to fulfill the campaign promises to the nation. Yan, good governance. Kaya ang daming kontra. Number 1, ang First Lady. So, Malaysia. But, ito yung summary. But the weak leadership of the President and his compromised decisions frustrated the little President. On September 16, 2022, Rodriguez left Malacanang. Malaysia, akala ng First Lady, natapos na, talunan na si Atty. Vic. Hindi niya alam na mayroong black book. Meron siyang hawak-hawak na matinding alas. Ayun yun, no? Akala tapos na, pero eto, Romeres back si Atty. Vic ngayon. Eto, talaga nakakatakot kalaban yung mga taong maraming alam sa'yo. Diba? Ulit,
ito ang hindi nila alam. Yung mga diary ni Atty. Vic na isinulat niya lahat, ang mga usapan, ang mga ano, na ang sabi ng presidente ganito, ingatan mo iyang mga notebooks mo. Baka may makapulot dyan. They are so valuable. Nandyan lahat ang mga plano o mga sikreto natin. Ngayon. Ay, nako. Napaka-importante pala talaga noon. Nako. Secret ng Malacanang nandito. Kaya ito, isang malaking dagok sa mga nasa Malacanang, isang matinding karma. Grabe, no? Malakas na alas yung hawak ni Atty. Vic. Kaya nga ang tanong dyan, yung sinasabi ko kanina, mailabas kaya yan? Diba? May posibilidad kasing harangin yan. May posibilidad dyan. Kung ganyan ang laman yan, diba? Kahit hindi kumilos si PBBM dyan, kahit hindi siya magsalita, no? Kung okay lang sa kanya na ilabas yung librong yan, diba? Ang problema, yung mga alitap-tap, diba? Sila ang malamang kokontra at gagawa ng paraan para hindi kumalat yung libro na yan. Naku. Mayroong balibalita na gustong bilhin lahat ito ng powers that be, alam nyo na, para sunugin, para hindi malaman ng sangkatauhan. Ngayon, sinasabi ko, di ba? Yan ang ginawa ng Cory administration noon, yung sinulat na libro ni Colonel Arruiza, yung diary niya, ano yung nangyari nung EDSA 86, ano yung pagmamalupit ng US and Cory government sa mga Marcos, isinulat sa isang libro, from Malacanang to Maykiki. Best-selling book din ito noon, kailang binili ng Aquino administration at pinagsusunog. Naku. So, kaya ba nilang sunugin? Yun yung sinasabi natin, na maaaring may pipigil dyan kung ganyan ang laman yan. Ng katotohanan? I don't think so. May mabilis sila. Gamit ang pera ng taong bayan. So, sunugin. Kaya lang, madali lang mag-print at ang daming. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay News PH at syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagmula kay General Macanas na binigyan natin ng reaksyon. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Kumbaga kahit sabihin na bilin yung librong yan, syempre, iba na ang teknolohiya ngayon. Diba? Iba na. Hindi katulad ng dati. Kung kinaya dati nung Cory administration na sunugin lahat yung mga sinasabi nga ni General Macanas, yung mga ebidensya, mga ganun, yung libro, diary na yun. Ngayon, syempre, iba na ang teknolohiya ngayon. May mga computer na, pwede ka na mag-save ng mga ganun, may pwede ka na magpaprint ng maraming kopya. Diba? Kahit sunugin mo siya, mapupagod ka sa kakasunog mo. Diba? Kaya kung ano man naglalabas sa librong yun, talagang tatanggapin mo na lang talaga. 'Di ba? At syempre mas maganda kung ipapaliwanag kung ano yung hindi magandang lalabas do sa librong 'yun. 'Di ba? Kayo mga katunay, comment lang po kayo sa comment box sa inyong mga sasabihin. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.